Habang nasa isang field trip sa Tokyo Tower, tatlong mag-aaral sa ikawalong baitang mula sa tatlong magkakaibang paaralan ang napadpad sa ibang mundo na tinatawag na Zephyro. Eighth grade! What? Matapos nilang magpakilala sa isa't isa, sinalubong ang mga dalagita ni Master Mage Clef. Amazing! Ipinagbigay alam niya sa kanila na dinala sila sa Zephyro ng haligi nito na si Prinsesa Emerald, na kasalukuyang ibinilanggo ni High Priest Segato. Ayon din sa kanya, naging magulo at pineste na ng mga halimaw ang Zephyro mula noon. Ipinaliwanag pa ni Clef na hanggat hindi sila nagiging mga Magic Knight at nailigtas ang Zephyro, hindi sila makakabalik sa kanilang sariling mundo. Dahil wala sa kanila ang marunong gumamit ng mahika, biniyayaan sila ni Clef ng kapangyarihang ito at sinimulang turuan si Hikaru. Habang nanunood mula sa kanyang kuta, ipinadala ni Segato si Alcyone upang pigilan ng mga Magic Knight. Nakita ni Clef si Alcyone, at bigla itong umatake. Sinalag niya ang pag-atake at nilabanan si Alcyone habang pinatatakas niya ang mga dalagita papalayo sakay ng isang griffin. Ang huli niyang utos sa kanila ay magtungo sa kanluran patungo sa kagubatan ng katahimikan, sa tahanan ni Presi. Hinabol sila ni Alcyone, habang iniisip naman ni Clef kung paano nila makakayang labanan si Segato. Sa sandaling iyon, nagpakita si Segato at pinatamaan ng isang mahika si Clef. Naging bato si Clef at nagawang wasakin ng mahika ni Segato ang lupang nasa paligid niya. Sumugod si Alcyone patungo sa tatlong dalagita. Matapos ang ilang pag-atake, sa wakas ay tumayo si Hikaru at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang talunin si Alcyone. Ibinaba ng Griffin ni Clef ang mga Magic Knight sa kaharian ni Presi sa loob ng gubat ng katahimikan. Nagtaka sila kung paano sila makapapasok sa kaharian dahil napaliligiran ito ng pader na walang anumang pinto. Nagmungkahi si Fu na kumatok. Labis na nagduda rito si Umi, ngunit nang magsimulang kumatok si Hikaru sa pader, isang pinto ang bumukas. Sinubukan nilang tumawag ng tao, ngunit walang sumalubong sa kanila. Nagkaroon sila ng maliit na pagtatalo tungkol sa pag-iwas na maging bastos, ngunit nagdesisyon din sila na pumasok na lang basta. Lingid sa kanilang kaalaman, isang halimaw na gumagapang sa lupa ang nakapasok sa likuran nila. Sumara ang pinto at pumasok sila sa kaharian. Nagpalibot-libot sila hanggang sa makarinig sila ng ingay na nagmumula sa isang silid. Lumalabas na isa itong silid-aklatan at nakita nilang may naghahagis ng mga papel mula sa isang silya. Nagtanong sila kung ang taong iyon ay si Presi, ngunit nang humarap ang silya, lumabas na ang tao ay isang maliit na nilalang na mukhang kuneho. Biglang may bumagsak na hawla sa kanila at isang babae ang lumapit. Sobrang saya ng babae sa pag-aakalang nahuli niya si Makona, ang nilalang na palaging nanggugulo sa kanyang silid. Matapos mag-isip ng mga paraan para parusahan si Makona, sumilip siya sa hawla at nagulat nang makita ang tatlong babae sa loob nito. Nagsimulang magreklamo si Umi na hindi nila kasalanang makulong dahil ang babae, na nalaman nilang si Presi, ay hindi sumagot sa pinto. Ipinaliwanag niya na kumatok lamang si Hikaru at kusang bumukas ang pinto. Nagulat si Presi at sinabi sa kanila na tanging ang mga alamat na Magic Knight lamang ang makagagawa noon. Maya-maya ay nahanap sila ng halimaw at sinimulan silang banatan, kaya pinalabas sila ni Presi mula sa hawla. Sinubukan ni Hikaru na gamitin ang kanyang mahika upang patayin ang halimaw, ngunit hindi ito gumana. Binunot ni Presi ang kanyang espada at pinugutan ng ulo ang halimaw bago dinala ang mga babae sa isang silid na puno ng mga armas. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, hindi papatay ang halimaw. Bagamat inakala ng mga babae na kailangan nilang bayaran ng mga armas, sinabi ni Presi na ipinapahiram lamang niya ang mga ito sa kanila. Ipinaliwanag niya pagkatapos na upang maging mga tunay na Magic Knight, kailangan nilang pumunta sa bukal ng Eterna Spring of Eterna upang kunin ang maalamat na mineral, ang eskudo. Nang sandaling iyon, muling umatake sa kanila ang halimaw. Isinara ni Presi ang pinto at inutusan silang pumili ng armas. Ipinikit ng mga babae ang kanilang mga mata, at matagumpay silang nakapili ng kani-kanilang armas. Parehong nakakuha ng espada sina Hikaru at Umi, isang broadsword kay Hikaru at isang rapier kay Umi, habang nakakuha naman si Fu ng pana at mga palaso. Sinira ng halimaw ang pinto. Sinubukan nila itong patayin at nagawa nila itong pagpira-pirasuhin. Muli nitong binuo ang sarili, at sinabi ni Fu na malamang ay gawa ito sa putik, nakaisip si Hikaru ng paraan kung paano ito papatayin. Tinanong niya si Presi kung mayroon itong maliit na lawa. Sinabi ni Presi na mayroon sa likuran, at nagtungo silang apat doon. Nagtanong si Hikaru kung maaari niyang gamitin ang mantle ng mesa pagdaan nila sa kusina. Pumayag si Presi, habang nagpapatuloy sila papunta sa likod. Sa labas, sinabihan sila ni Hikaru na guluhin ang atensyon ng halimaw habang nagtatago siya sa likod ng isang poste. Ginawa ito ni Naomi at Fu,
at itinapon ni Hikaru ang tela sa ulo ng halimaw. Sumugod si Hikaru at itinulak ang halimaw sa lawa, kung saan ito natunaw. Muli silang nagulat nang biglang maglaho ang mga armas at pumasok sa mga hiyas na nasa kanilang mga guwantes. Sinabi ni Presi sa kanila na lumalabas lamang ang mga armas kapag kailangan na nila ang mga ito. Sa labas ng pader, inutusan sila ni Presi na magtungo sa Eterna. Sinabi niya rin na gagabayan sila ni Makona na siyang nakakaalam ng daan. Naghiwalay muna sila sa ngayon at umaasa si Presi na ililigtas ng mga alamat na Magic Knight ang kanilang lupain. Sa huli, pinagdasal ni Presi kay Prinsesa Emerald na bantayan ang tatlo. Habang naglalakbay patungo sa bukal ng Eterna, nakasalubong ng mga babae ang isang binata na nagngangalang Ferio na nagligtas sa kanila mula sa isang halimaw. Nag-alok si Ferio na maging gabay nila upang makalabas sa gubat ng katahimikan. Tumanggi sila at sinubukang takasan ito, ngunit patuloy pa rin itong sumunod sa kanila. Pinag-usapan ng mga babae ang tungkol sa pagiging gabay niya, ngunit hindi nila siya mapagkatiwalaan dahil isa pa rin siyang estranghero. Kalaunan ay pumayag din silang maging gabay si Ferio at ginamit ang kanilang pagkain bilang bayad dahil wala silang pera. Nalaman din nila na si Ferio ay isang entertainer at iniligtas ni Prinsesa Emerald ang kanyang buhay nang mapagkamalan siya ng mga bantay na nagnakaw sa kastilyo. Sinabihan ni Prinsesa Emerald ang mga bantay na isa itong regalo sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nasa misyon na iligtas si Prinsesa Emerald. Nagpahinga sila sa isang malaking tolda sa tulong ni Makona. Nais ni Hikaru na bigyan ng pagkain si Ferio na nasa labas, ngunit sinabi ni Fu kay Hikaru na siya na ang gagawa nito. Ang dahilan ay masyadong mabait si Hikaru at baka anyayahan pa itong pumasok at makituloy sa kanila. Sa labas, ibinigay ni Fu ang pagkain kay Ferio at hiniling ni Ferio na samahan siya habang kumakain. Namula si Fu at nagmamadaling bumalik sa loob. Kinabukasan, nakita nila ang napakaraming halimaw na nakapalibot sa isang bato. Nakaisip sila ng plano kung saan papatayin ni Hikaru at Umi ang mga halimaw habang sisirain ni Ferio at Fu ang bato. Maraming napatay na halimaw sina Hikaru at Umi at sumugod naman si Ferio patungo sa bato. Pero bigla siyang nanigas, sinabihan niya si Fu na huwag lumapit dahil ang bato ang lumilikha ng mga halimaw. Tumayo si Fu sa malayo at nagawang makapatama ng malupit, kaya't nataman at nawasak niya ang bato. Tumigil sina Hikaru at Umi sa pag-atake sa mga halimaw nang bumalik ang mga ito sa kanilang tunay na anyo. Sa pagtatapos ng araw, nakalabas na sila sa gubat at nagpasalamat sila kay Ferio sa kanyang tulong. Ibinigay ni Ferio kay Fu ang regalong ibinigay sa kanya ni Prinsesa Emerald. Nasabik si Umi sa regalo, ngunit inihayag ni Ferio na nakatanggap si Fu ng regalo dahil mahal niya ito, at saka siya tumakbo palayo. Napadpad ang mga babae sa isang tila inabandonang nayon. Nahuli sila sa isang lambat at nalaman nilang nagtatago ang mga taga-nayon mula sa mga halimaw na sumisira sa kanilang lupain. Isang halimaw ang lumitaw, kaya napilitan ng mga taga-nayon na muling magtago. Kinuha ng mga babae ang atensyon ng halimaw sa pamamagitan ng paghampas dito nang habulin nito ang isang maliit na batang babae. Inatake sila ng halimaw na naging dahilan upang aksidente silang makawala at tinalo ito ni Hikaru gamit ang kanyang mahika. Masaya si Umi at nagmungkahing magmadali na patungong Eterna upang makuha ang eskudo, ngunit bigla siyang inatake mula sa kung saan at bumagsak sa lupa. Tumakbo si Hikaru palapit kay Umi, ngunit hinamon siya ni Alcyone na siyang nakasugat kay Umi gamit ang kanyang mga palasong yelo. Kumpiyansa si Alcyone na matatalo niya sila, ngunit mas pinalakas lamang si Hikaru ng kanyang galit. Sa gitna ng labanan, dahan-daang nagkamalay si Umi at nakita niyang nakikipaglaban si Hikaru para sa kanya. Humarap si Umi kay Makona at humiling ng mahika na agad namang itinuro sa kanya ni Clef sa pamamagitan ng pakikipag-usap gamit si Makona. Tumayo si Umi at nagbigkas ng mahikang water dragon na malakas na tumama kay Alcyone, dahilan upang umatras ito. Muling bumagsak si Umi at nilapitan siya ni Hikaru. Nagpasalamat si Hikaru kay Umi sa pagliligtas nito sa kanya. Pagkatapos ay humiling naman si Fu ng mahika upang iligtas si Umi at tulad ng nangyari kay Umi, itinuro ito sa kanya ni Clef sa pamamagitan ni Makona. Nagbigkas siya ng mahikang wind of healing na nagpagaling kay Umi. Nagmakaawa si Alcyone kay Zegato para sa isa pang pagkakataon na patayin ang mga Magic Knight at sinabing mayroon siyang plano. Nakarating ang mga babae sa isang lawa at inakalang ito na ang Eterna, ngunit sinabi sa kanila ni Makona na hindi ito ang Eterna. Inatake sila ng isang halimaw na tubig mula sa lawa at pinuksa ito ni Umi gamit ang kanyang water dragon. Umulan sa kanila ang tubig na nagmula sa nadurog na halimaw na nagpaningning sa kanilang mga katawan, ngunit binaliwala na lamang nila ang pagkinang habang nagpapatuyo. Nagpatuloy sila patungo sa Eterna habang pinagmamasdan sila ni Alcyone mula sa malayo at palihim na tumatawa.
Nakarating sila sa lugar na sinasabi ni Makona na Eterna, ngunit wala silang nakita kundi isang linya na lumulutang sa hangin. Naglakad-lakad si Makona upang umakyat sa isang haligi ng bato at sumunod naman si Hikaru. Tinawag ni Hikaru si Naomi at Fu mula sa tuktok ng batong haligi at sinabing may kailangan silang makita. Sumunod sa kanya si Naomi at Fu at laking gulat nila nang makita ang isang bukal mula sa tuktok ng bato. Napagtanto ni Fu na ang Eterna ay isang two-dimensional na bukal, makikita mo ang bukal mula sa itaas, ngunit kung mula sa gilid, magmumukha lamang itong isang linya. Tumalon si Makona sa bukal at sinundan nila siya upang kunin ang eskudo. Nagkahiwalay ang mga babae habang mas lumalalim ang pagkahulog nila sa bukal, at nakita ng bawat isa sa kanila ang isang taong labis nilang pinahahalagahan. Nakita ni Hikaru ang kanyang aso na si Hakari, nakita ni Umi ang kanyang mga magulang, at nakita naman ni Fu ang kanyang sarili. Inatake ang mga babae ng kanilang mga mahal sa buhay, at hindi sila lumaban. Pagkatapos ay narinig nila ang tinig ni Prinsesa Emerald, na pinag-iisip sila kung ang kinakaharap ba talaga nila ay ang kanilang mga mahal sa buhay. Napagtanto nilang lahat na hindi talaga ang mga mahal nila sa buhay ang nasa harapan nila, at sinira ang mga ilusyon gamit ang mga bagong mahika. Nakuha ni Hikaru ang mahikang Red Lightning, nakuha ni Umi ang mahikang Blue Tornado, at nakuha naman ni Fu ang mahikang Green Gale. Habang naglalaho ang mga ilusyon, isang piraso ng eskudo ang lumitaw sa harapan ng bawat isa sa kanila. Tuwang-tuwa sila, ngunit nakatanggap sila ng hindi inaasahang bisita, si Alcyone. Bigla na lamang bumagsak ang mga babae sa sahig. Ipinaliwanag ni Alcyone na ang kanyang halimaw na tubig ay nagtaglay ng laso na mabagal umepekto. Sinabi niya pagkatapos na naparito siya para sa eskudo dahil tanging ang mga Magic Knight lamang ang makakakuha nito. Mabilis na pumasok ang eskudo sa mga hiyas ng kanilang mga guwantes at na-upgrade ang kanilang mga baluti. Ginamit nila ang kanilang mga bagong mahika upang itaboy pabalik si Alcyone. Pagkatapos ay bumalik sila kay Presi dahil gagawin niya ang kanilang mga bagong armas upang gisingin ang mga maalamat na Rune God. Nagmakaawa si Alcyone para sa isa pang pagkakataon, ngunit ipinagtabuyan siya ni Zagato bilang parusa, at pinadala si Ascot upang bigyan ito ng pagkakataong patayin ang mga Magic Knight.